Milyon-milyon ang gumagamit ng EDSA Bus Carousel, kaya sumailalim ito sa rehabilitasyon para gawing komportable ang biyahe. Ramdam na kaya ito ng mga commuter? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Nakahiwalay ng lane, kaya safe sa heavy traffic sa linyang punong-puno ng private vehicles. Yan ang binida ng EDSA Carousel. Sa datos ng Department of Transportation, umabot sa mahigit 66 milyon ang bilang ng mga pasahirong gumamit ng EDSA Busway noong 2025. Mas mataas ng 3 milyon kumpara noong 2024. Nitong nagdaang holiday, sinabayan pa yan ng rehabilitation mula Rojas Boulevard hanggang Orense. Ngayong natapos na ang unang phase ng pagkukumpuni, kamusta naman kaya ang biyahe kumpara noon? Mahirap po, hindi ka makatulog. Alas, gagalaw-galaw ka sa bus. Ngayon, pinong-pino siya, sir. Magandang pagkakagawa. Unang-una, parang feel mo para mas safe ka kumpara sa mga PUJ natin. Kung pupunta ka sa isang lugar, sakay ka dyan sa Axel, mas mabilis ka makarating. Kasabay nito, unti-unti na rin nabubuo ang itinatayong Kamuning Bridge sa Quezon City. Nakalatag na ang mga steel foundation at nakakabit na rin ang station name na balot pa ng plastic na inaasahang matatapos ngayong taon. Bukod sa Kamuning Station ayon sa DOTR, magdadagdag pa sila ng 3 pang bagong EDSA Bus Carousel Station ngayong taon. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Tarinque po hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang EDSA Busway Rehab kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. O Ivan, nakasakay ka na ba sa new and improved EDSA Busway ngayong 2026? Paps, hindi pa ako nakasakay, pero nadaanan na natin yan. No? Actually, nadaanan din natin yung bagong aspalto doon sa may bandang Ayala, part ng Ayala. No? At talaga may kita talaga natin yung difference compared doon sa before. No? Before kasi, yung daanan nung, dito sa may busway, kahit na pagsakay natin doon, talagang tatalbog ka. No, dahil may mga parts talaga na hindi talaga balanse, hindi rin talaga patag. Pero ngayon, dahil espaltado na, mas smooth na. Kwento nga nung isa nating nakausap, mahimbing na raw siya nakakatulog pag bumabiyahe, Paps. Makinis na yung daanan. Okay. Ivan, ang isa sa pinakamalaking issue dito sa EDSA Carousel yung pagsakay dito. No? May plano pa ba para mapadali ang pagpunta sa Center Aisle? Paps J, gaya nga nung... O overpass pa rin yan. Sa ngayon kasi, Paps J, gaya nga nung mga bagong mga estasyon, no? Meron na kasi equip na ito ng mga elevators, mas accessible na, mas mababa nagdagdag na. sila ng gano'n? Yung mga bago, Paps. Yung mga bago. Pero kasi currently ngayon, yung gaya nung sa may Ortigas na habang ginagawa pa ngayon, kailangan mo muna kasi dumaan muna doon sa may bandang LRT. Okay. MRT side, no, na medyo mahaba. Pero merong elevator pa rin naman, packet ng MRT. Pero pababa nung busway, talagang maglalakad ka, dadaan ka nung hagdan. Pero so far, yun nga yung pangako nila before, no, na mas gagawin nila itong mas accessible, mas hindi nakakapagod na daanan. Kaya isa yan dun sa mga tinitignan ngayon na idagdag is yung mga accessibility point, gaya nung elevator, pati na rin yung mga ramps, Paps J. Pero Ivan, sa mga nakausap mong commuter, kamusta raw ba ang biyahe ngayon kumpara dun sa bago ito mariha? Paps J, nung comparison daw, malaki daw talaga yung difference. No? Pero kasi isa doon sa nabanggit nila, yung habang nire-rehab to, medyo nahirapan daw, mas naging traffic daw. Traffic. Naging traffic daw. Pero aside from that, Paps J, since ngayon nga, nadadaanan na ngayon yung mga bus na ito, mas komportable na raw sila, mas hindi na raw matagtag, mas komportable na yung kanilang biyahe at hindi na nga doon sila nauntog-untog doon sa mga salamin, no? Sa bumpy ride. So, Paps J, pero aside from that, no, isa yun doon sa nakita nilang dagdag na para naging positive sa kanila, no? Kaya naman inaantay pa nila yung mga ibang parts naman ng EDSA, Paps J, na ma-rehabilitate. Ivan, may impormasyon na ba kailan isusunod na ayusin yung iba pang bahagi ng EDSA bus lane? Paps J, itong EDSA bus, itong rehab sa EDSA, no, it will take 8 months daw ayon sa DPWH. No? Yung unang phase, ito yung bandang south portion, for 4 months, yung sa may northern portion naman, 4 months din. Ang nakuha natin, Paps J, yung pinaka latest na schedule is yung paglalatag ng asphalt overlaying saka yung concrete reblocking. Ano-anong areas yan na isusunod nila? Ito, Paps J, yung nakita natin yung sa may Magallanes to Ayala, tuloy-tuloy pa rin yan. No? Pero ang paggawa kasi dito, Paps J, is overnight. So 10 p.m. to 4 a.m. So hindi naman siya nakakaabala sa trapiko sa daytime. Tama ka dyan, Paps. Isa yan kasi dun sa... Kasi ang target lang talaga nila before, yung December 24 to January 5, since wala masyadong
tao or wala masyadong sasakyan sa kalsada, doon nila pinasok yung Yung 24 Siempo. hours Oo. na gawaan. Pero sa So, ngayon, mauulit yan, yung next phase. titingnan natin, Pops J. Pero wala pang official announcement. Oo. Pero yung paggawa, Pops J, gabi, 10 p.m. to 4 a.m., Pops J. Okay, Ivan, ano pa ang mga planong idagdag na istasyon dyan sa EDSA Carousel? May target date na ba yung Kamuning Bridge? Pops J, yung Kamuning Bridge, inaasahan na matatapos ito first quarter Oo. of this year. No? Yung tatlong madadagdag, yung sa isa sa Cubao, sa Magallanes at sa PITX. No? Yan yung relatively daw, mabilis naman daw gagawin yan. That Okay. within this year, matatapos din naman daw yan. Since, yun nga, what this year din gagawin at within this year, target nila matapos ito, Pops J. Lalo na yung sa Cubao, na Yes. maraming pasahero na sumasakay doon, Pops J. Madami. Okay, maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.